Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Balita po ngayon na mayroon na po tayong bagong DA Secretary, Department of Agriculture Secretary. So masaya na siguro si Amy Marcos at yung mga ibang matagal nang nananawagan na humanap na ng secretary itong si PBBM. So ngayon po meron na. At ito talaga, itong napili na ito, si Francisco Tio Laurel. Ito po talaga yung napabalita noon na pinaghihinalaan na siyang itatalaga na DA secretary. Na mayroon po tayong mga narinig na mga hindi pabor sa taong ito. Dahil unang-una, sino ba ito? Sino ba itong Francisco Tio Laurel? Well, ang sabi po ni PBBM, kilala daw niya ito at may tiwala siya dito dahil kilala niya ang pagkatao, kilala niya ito, mga bata pa sila. Well, kilala niya. Kilala ni Presidente. Tayo, hindi natin kilala yan eh. Pero, kahit papano, mayroon tayong konting alam na ito nga, yung konting alam natin sa kanya ay siya po ay isang tycoon, isang business magnate, malaking negosyante ng mga isda, fishery. Parang walang connect. Para sa akin lang Sa akin lang po. Para kasing walang connect sa agriculture. Although ang agriculture naman po medyo kasali dyan yung fisheries and yung meat industry. But, for me, yung agriculture po is mostly, more on pagsasaka, agricultural products, mga farm produce. Kaya, para sa akin lang mayroon nga pong isang vlogger noon na medyo nagdadasal siya na sana nga chismis lang daw yon yung napapabalita noon na ito nga si Laurel ang ipapalit ni Pangulo sa kanya bilang Agriculture Secretary. Pero ito na nga po nagkatotoo nga. Kaya ako po sorry to say, pero hindi man tayo, ayaw naman nating pangunahan ng Pangulo, no? Kasi, kumbaga, siya ang mas nakakaalam. Sabi nga niya, kilalang kilala niya ang taong ito. Pero, sa aking mumunting kaisipan, dahil hindi naman nga tayo well-connected sa mga matataas na antas ng lipunan, so hindi natin sila kilala. Pero, ang isang alam ko, isa itong malaking contributor noong kampanya. So, ibig sabihin, dito nagbase yun. Yung pagkakatalaga sa kanya ay dahil sa pagtatanaw ng utang na loob. At in the first place, bakit naman siya, itong si Laurel na ito, ay tumaya ng ilang milyon na pesos ba? Parang 100 mil, more than 100 million. Napakalaking halaga ang kumbaga itinaya. So ngayon, payback time. Ibig sabihin, ano ang kapalit nun? Well, ayaw naman nating maging paranoid o bitter
Ang akin lang kasi, ako kasi ang medyo napupusuan ko dyan na maging Agriculture Secretary ay si Manny Piñol. Although dating DA Secretary yan nung time ni Duterte, pero sa medyo konting pagkakakilala natin dito kay Manny Piñol, may sapat na kaalaman siya sa agrikultura at mayroong mga programa na pang-improve talaga ng agrikultura natin. Ako po'y nagtataka kung bakit hindi ito nakikita ni BBM. Ako po, supporter ako ng Marcos. Pero minsan, kagaya nito, itong pagkaka-appoint na ito kay Mr. Laurel para sa DA, parang out of tune, kumbaga. Out of context. Wala sa out of combination. Aber, sa ngayon, at this point, pinagdududahan ko. Pero, let's see kung ano man talaga ang maiko-contribute nito. Susubaybayan po natin, mga kababayan, kung ano nga ba talaga ang mga programa nito, ano ang magiging papel nito sana nga, well, basta ako sa ngayon, medyo ako, questionable sa akin. Lalo pa na, ano ba ang relasyon nito kay Herman T. Laurel? Yung rabid na pro-China. Ewan. Ito po ay ko lang aking reaction, opinion. At medyo hindi ako masaya. Ano naman, Sultana, kung hindi ka masaya? Oo nga. Ano naman kung hindi ako masaya? Basta sinasabi ko lang, hindi ako masaya sa appointment. Yun lang ang ko. Kasi ang gusto ko ma-appoint, si Manny Piñol. Isang talaga, or anyone, someone else na talagang yung taga-sakahan, yun lang po ang gusto kong hindi naman siguro mahirap intindihin kung anong ibig ko sabihin, di ba? Pinaka-importante po kasi sa akin yung mayroong malasakit sa mga magsasaka. Pangalawa, may malasakit sa kung ano ba ang talagang industriya ng Pilipinas. Ano ba ang number 1 na industry natin? Agricultural country tayo So dapat, supposed to be, hindi tayo kinukulang sa pagkain. Hindi tayo bumibili, kumbaga. Ibig sabihin na hindi bumibili, hindi tayo nag-i-import. Yung self-reliant, kaya nating, we can feed ourselves from our own land. Hindi yung namimili ka, nagsha-shopping ka sa labas. Samantalang ito ang kalupaan natin, ang luwag-luwag ng ang lupa natin ay hindi basta-bastang klaseng agricultural talaga. Mataba ang lupa natin. Hindi kagaya ng lupa sa Middle East. Although sa Middle East, kinailangan pa talaga nilang matinding talino, technology, para ma-convert yung disyerto sa farming. Tayo farm ng dati. Pero ito, baka nga ang ibang pagkain natin nanggagaling pa doon sa disyerto. How ironic, di ba? Sana, ang gusto kong marinig, ang isang achievement ng bagong DA Secretary
ay ang matigil yung conversion po ng mga agricultural lands into residential or industrial. Kung industrial at conversion to industrial or residential, bakit hindi po magpunta doon sa mga medyo arid land? Yung mga, marami man po tayo mga lugar na medyo parang hindi fertile. Halimbawa, kagaya ng dyan sa Zambales, sa Pampanga, di ba yung binaha ng lahar? O, yun, hindi yun, dati agricultural yun. Although pwedeng ibalik, pero malaki ang gagastusin po para maibalik sa agriculture. Yun po ang ibig ko sabihin, na yung mga negosyo na hindi pang taniman, bakit hindi ilagay doon sa, kaya nga mayroon tayong tinatawag na industrial zone, yung mga zoning. Yun po para sa akin para sa akin yun ang isang magandang hakbang ng isang DA secretary, ay yung matigil yung mga conversion na yan. Kaso, baka kaibigan din, siyempre puro sila mayayaman baka kaibigan nila Villar, nila Ayala, yung mga taga-convert ng mga agricultural lands into residential, into subdivisions. Ang dami pong pwedeng pagtayuan ng mga bahay or mga industrial establishments. Yun nga sabi ko po, yung dyan sa binaha ng lahar, yung hindi matataniman para maging mayroong pakinabang. Pakinabang. Anong bagay na pakinabang ang makukuha natin sa isang particular na lote, particular parcels of land? Pag agriculture, yung bahay, pwedeng vertical o kaya offshore. Yung mga industries, pwedeng offshore. Limitado po ang kalupaan natin. Kaya sana, gamitin po wisely ang ating kalupaan. So, yun po ang isang medyo, para sa akin, bad news sa ngayon. Pero, teka, maghanap po tayo ng ibang good news ngayon. So, para dito po sa topic na ito po yun. Hindi ko type itong bagong DA secretary na ito. Mukhang isa na naman ito na ewan. Let's see, abangan ng mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, ito po ang inyong katribo, Sultana de Manila. Thank you for watching and I'll see you in the next vlog na mayroon sanang good news. Peace.